Kaugnay pa rin sa Super Typhoon Uwan, makakausap natin si Ezekiel Kilang, spokesperson ng Isabela PDRRMO. Sir Ezekiel, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po din ho, no, Miss Ann. Magandang gabi sa inyong mga taga-subaybay. Sir, nasa signal number 4 po ang southern portion ng inyong probinsya. Kamusta na po yung sitwasyon dyan? Sa ngayon, Miss Ann, yung ating weather condition, nakakaranas ho kami no, ng pabugsong malakas ho na hangin at pag-ulan. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pamanapalalawigan ng Isabela sa pangunguna ni na Governor Rodito Albano at Vice Governor Kikudi sa pagsubaybay sa mga bayan at lungsod upang masiguro ho ang kanilang kaligtasan ng mga residente mula ho sa bagyong Uwan. Actually, Miss Ann, 6 na water search and rescue OSR teams ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ho ang na-deploy simula pa kahapon kasama ho ang mga augmentation units. Ang mga pangunahing layunin ho na ito ay para ho sa patuloy pa rin na preemptive evacuation sa mga low-lying at flood-prone areas ho natin. Nailikas na po lahat ng mga residents from yung mga dangerous areas. Tama ka dyan, Miss Ann, no? Kung sa katunayan nga, meron na ho tayong 4,762 na families consisting of 14,316 ho na individuals. Ang rason kung bakit sila inilikas dahil malapit ho yung kanilang mga tirahan sa mga ilog, creek at yung kanilang ho mga tahanan ay made of light materials. Gayunpaman, yung mga WASAR teams ho natin ay nanatili ho sa mga iba't ibang mga bayan para ho mahigpit na i-monitor yung mga sitwasyon pa rin ng mga residente kung mayroon pang kinakailangang ilikas. Kamusta naman sir yung situation sa evacuation areas? Sapat naman po ba ang supplies, pagkain, relief goods? Yan ho yung kauna-unahang bilin ho no, ng aming punong lalawigan na tiyaking sapat nga ho no, na ibibigay yung pangangailangan ng atin hong mga evacuees. Hindi lamang ho sa mga food packs naka-ready ho kami, kundi meron din ho silang mga personal hygiene kits at may mga health officers ho natin na nakatutok sa kanilang health condition knowing na sa panahon ho ngayon ay nauuso ho yung ubo at sipon ho sa mga orason na to. Meron na po ba kayong data kung ilan yung casualties or bilang ng affected families? Sa ngayon, Miss Ann, wala pa ho tayong mga namomonitor o mga reported mula ho sa mga local counterparts ho natin sa mga bawat bayan at syudad na mga casualties ho. Meron po ba kayong gustong ipaabot sa national government? Kailangan niyo po ba ng additional help or assistance? Sa ngayon, Miss Ann, ang Provincial Government of Isabela naman ay tuloy-tuloy sa pakikipag-ugnayan, lalong-lalo na sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang tanging panawagan lang ho ngayon ng aming punong lalawigan, si Governor Rodito Albano, sa ating mga kababayan na mag-ingat pa rin, huwag sanang malitin itong bagyong ito at sabi nga ho niya, kung mataas po ang ating preparedness, mas mababa po ang ating response. Maraming salamat po sa inyong oras at ingat po kayo, Sir Ezekiel Kilang, spokesperson ng Isabela H or PDRRMO. Maraming salamat, Miss Ann.